Joe, may napakagandang balita ngayong Nobyembre para sa lahat ng SSS pensioners, isang one-time na karagdagang bayad na aabot sa 13,000, 600 piso ang nakatakdang ipamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo kung ikaw ay tatanggap ng pensyon mula sa Social Security System. Pansinin mo ito ng mabuti dahil hindi lahat ay automatikong kwalipikado at may mga hakbang na kailangan mong sundin at i-verify para masigurong matatanggap mo ang tulong na ito. Sa video na ito tatalakayin natin ng detalyado kung ano ang 13,600 piso na assistance na ito. Sino ang kwalipikado, paano i-check ang iyong status, ano ang mga dokumentong kakailanganin na tip para maiwasan ang mga scam o pagkaantala. Sa paglabas ng bayad, huwag kang mag-alala, dadalhin kita step by step para malinaw at madaling sundan, lalo na kung hindi ka sanay gumamit ng online services. Manatili hanggang dulo upang makuha mo ang lahat ng impormasyong dapat mong malaman ngayong panahon ng pagtaas ng presyo at mas maraming pangangailangan, lalo na tuwing Kapaskuhan. Ang anumang dagdag na tulong pinansyal ay malaking ginhawa para sa maraming pensioners. Ang 13,600 piso ay idinisenyo bilang special assistance upang matulungan ang mga retirado na may mababang pensyon at hindi sapat ang pang-araw-araw na kita para sa kanilang mga pangunahing gastusin tulad ng gamot, pagkain at kuryente. Bagaman ito ay isang one-time payout, ang epekto nito sa maraming pamilya ay malaki. Maaaring magamit ito bilang pambayad sa buwan ng gamot, pamalit na salamin, pamasahe para sa mga doktor, o kahit pambayad ng maliit na utang. Sa mas malalaking kaso, ang halagang ito ay makakatulong din sa pagbili ng mga regalo o paghahanda para sa pagdiriwang, kasama ang mga apo na labis na ikinagagalak ng maraming senior citizens. Sino ang eksaktong kwalipikado? Una, ang pangunahing kondisyon ay dapat ay aktibong tumatanggap ng buwanang pensyon mula sa SSS. Ibig sabihin, hindi dapat suspended or may unresolved overpayment ang account. Kung nakatanggap ka ng pensyon sa nakalipas na 3 buwan, mataas ang posibilidad na kasama ka sa listahan ng mga kwalipikado. Pangalawa, kinakailangan na ang iyong impormasyon sa SSS ay updated, lalo na ang iyong bank details or remittance. Partner, kung ang AS ay walang tamang account o natigil ang pag-update ng iyong banking information, maaaring hindi maipadala ang 13,600 piso sa tamang oras. Kung walang bank account, may mga remittance partners ang SSS kung saan maaari ipadala ang benepisyo. Siguraduhing pareho ang pangalan, the SSS number na nakalista ro na. Pangatlo, may ilang restrictions para sa mga tumanggap ng ibang social assistance na may overlap, kaya kung nakatanggap ka na ng iba pang government aid na may magkaparehong layunin, kailangang i-verify kung maaapektuhan nito ang iyong eligible. Paano mo malalaman kung ikaw ay kwalipikado? May ilang paraan na madaling sundan. Kung meron kang MyS online account, pinakamabilis dito ay mag-login at tingnan ang kanilang account summary o announcement. Sa maraming kaso, makikita sa iyong account ang status na special assistance, 13,600 piso, scheduled for release. Nobyembre 2025 o katulad na pahayag. Kung wala ka pang may S account, maaari kang magparehistro gamit ang iyong valid email at SSS number. Ang proseso ay ginawa ng SSS upang matulungan ang mga miyembro na masubaybayan ang kanilang mga benepisyo. Para sa mga hindi tech-savvy, may option na tumawag sa SSS hotline or bumisita sa pinakamalapit na branch upang personal na magtanong, dalhin ang iyong UMID o anumang valid at SSS number upang agad na mabigyan ng impormasyon ang iyong account. Mahalagang tandaan na ang S ay hindi naniningil ng anumang processing fee o anumang uri ng bayad para sa pagkuha ng special assistance. Kung magkakaroon ng mensaheng humihingi ng pera o humihiling ng iyong buong bank PIN at OTP, siguraduhin huwag magbigay ng sensitibong impormasyon. Ang opisyal na komunikasyon mula sa SSS ay karaniwang naglalaman lamang ng impormasyon tungkol sa schedule at kung paano o saan ipapadala ang pera. Kung nakatanggap ka ng text message na nagsasabing kailangan may magbayad para matanggap ang 13,600 piso, malamang na ito ay scam.
Agad i-report sa SS at huwag mag-click sa mga link na kasama sa mga hinalang mensahe na pareste ng mga pensioners na nanakatres malalayong lugar or wala pang access sa bank account. Naglaan din ang SS ng mga remittance, partners at in-person payout schemes para matiyak na ang mga walang bank account ay makakakuha pa rin ng benepisyo. Kung ganito ang iyong case, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o authorized remittance center, dala ang iyong UMID card at valid ID upang magpa-verify. Madalas ay may queue at verification process, kaya maglaan ng oras at maaaring kailanganin mong pumila, subalit maraming branch ang nag-aasikaso rin ng priority lane para sa mga senior citizens. Tandaan lamang na sundin ang health protocols at magdala ng tubig at payong. Kung mainit ang panahon, yung mahalagang bahagi ng paghahanda ay ang pagtiyak na updated ang iyong bank details. Marami kasing benepisyaryo ang nagkaproblema dahil hindi na update ang kanilang account number o iba ang nakalagay sa registry. Kung ikaw ay naka-enroll sa isang bangko na may automated deposit system, siguraduhin hindi nag-expire ang iyong ATM card at hindi naka-hold ang iyong account. Kung may naobserbahan kang kakaiba sa iyong account noong nakaraang buwan, makipag-ugnayan agad sa bangko upang linisin ang anumang hold o restriction bago dumating ang pag-release ng 13,600 piso. Ang pag-ayos ng ganitong issue ng maaga ay makakaiwas sa pagkaantala at dagdag na stress para sa mga pamilya ng pensioners. Malaking tulong kung kayo ang mamamahala sa pag-check at pag-update ng impormasyon para sa inyong mga lolo at lola. Minsan, hindi na nakakapag-computer ang ilan, kaya ang tulong ng mga anak o apo sa pag-login sa may SSS o pagpunta sa branch para mag-follow up ay napakahalaga. Makakatulong din na i-print or screenshot ang anumang update mula sa may SSS bilang patunay kapag pumunta sa remittance center o bangko. Kung plano ninyong i-encash ang pera para sa malaking gastusin tulad ng medical procedures o bayarin sa ospital, planuhin ng maayos at maglaan ng bahagi para sa mga emergency na hindi inaasahan. Maraming pensioners ang nag-aalala rin kung paano ito maaapektuhan ang kanilang mga buwis o iba pang deductions. Mabuting malaman na ang special assistance tulad ng 13,600 piso ay karaniwang itinuturing na ayuda at hindi regular na kita, kaya ang taxation at mga deduction ay hindi kasing komplikado kumpara sa buwanang pension. Subalit, kung meron kang existing obligations tulad ng garnishment or legal orders, maaaring maapektuhan ang pagdedeposito ng pera depende sa legal status ng iyong account. Kung may ganitong concern, makipag-ugnayan sa HES upang malaman kung mayroong hold o legal instruction sa account. Isang mahalagang banat din ang tamang paghawak sa pera. Isipin na ang 13,600 piso ay magandang puhunan para sa pangmatagalang pangangailangan. Kung may regular na gamot na kailangan, buwan-buwan magandang maglaan ng bahagi nito para sa susunod na ilang buwan. Kung may payong pag-ayos sa bahay o maliit na refurbishment na makapagpapabuti ng kondisyon ng pamumuhay, isaalang-alang ang pabilidad ng pangunahing gamit na matagal ang buhay tulad ng electric fan, malinis na kusina, setup o isang maliit na ergonomic na kama sa kabilang banda. Kung balak gamitin ito para sa panandaliang kasiyahan tulad ng pamimili ng regalo para sa mga apo-ayos din, dahil ang emosyonal na koneksyon sa pamilya ay mahalaga rin sa kalusugang